Guys, welcome back. Meron tayong advanced programming tutorial uli ngayon. Although advanced ito, na-try kong i-simplify lang para makuha nyo lang agad yung idea at mga practice nyo. So meron ako rito presentation or slide. I-explain ko muna yung concept bago tayo pumunta sa code. By the way, yung code tinype ko na para mabilis. I-raw na lang natin mamaya. Pero babasahin ko rin kung ano ibig sabihin ng mga lines na code. So, ganito yung simple idea pag pumunta kayo sa socket programming. Any language ito, hindi lang Python. Yung TCP/IP, yan yung connection based. And UDP, hindi niya kailangan ng explicit connection. Ang analogy, yan yung parang nasa drawing. Pag TCP, parang tawag yan. Kailangan mag-ring yung kabilang phone, kakausapin mo, sagutin niya yung code before kayo magsimula ng conversation. Yun yung TCP. Yung UDP, parang SMS yan or mga chat natin, di ba? Kahit offline yung kausap mo, pwede kang mag-send ng message. So, ganun kasimple lang yung analogy para hindi kayo mahirapan pag iniisip nyo ano ba gagamitin ko or ano difference ng TCP and UDP. So, ito, pwede yung i-screenshot yan. Ginawa ko lang yan. Ano ko sa mga pictures. Punta tayo ngayon sa code. So ito nga, naka-type na 'to, gumawa na ako ng dalawang set dito kasi matagal kong ita-type ito. Meron ditong TCP, unahin natin yung TCP. Dalawa yan, may server, merong client. Then sa ilalim, dito natin ira-run para makita natin yung result. So kailangan natin dito ng socket na module ni Python. Yung ginagawa ng line 3 is nagke-create ng instance ng socket. Yung AF, yan yung parang address family. So dito, since IPv4 tayo, yung iNet ang gagamitin yan. Now marami pa yan pag nag, ah, nag-check kayo sa intelligence yan or ni-research nyo sa site, maraming family yan. And then yung second parameter niyan is anong type nung socket yung gagawin natin. Yung TCP ay string. Yung UDP ay datagram. Mamaya makikita nyo. And then pag na-create na yung socket object na yan, magbabind tayo sa isang address tsaka port. So yung port, kumbaga sa mga website natin, yung normal HTTP port 80. Kapag gumamit kayo ng port, make sure na hindi ginagamit ng operating system yun. It's normally above 1024. Pero kung hindi kayo sure, o halimbawa nasa mga company kayo, i-check nyo muna sa organization ano yung safe port number na pwedeng gamitin. Now, itong zero na to, it just means lahat ng network parang interface din sa PC mo. Pwedeng specific to na yung local host mo, yung loopback na 127.0.0.1 or yung lalabas pag nag-type ka na ipconfig, pwede rin yung mga. So for convenience, nilagay ko lang na 0 to. Pero sa client, kailangan specific yung IP. Alam mo kung saan ka nakakonect. And then line 5, magsisimula na siyang mag-antay ng connection. Line 7 naman, ito yung blocking code, meaning yung line 8 hindi may execute until may mag-connect sa atin or dito sa server na to. Pag may connect dito sa TCP server natin, magre-return niya ng tuple, dalawang value. Yung client object plus yung address niya, meaning yung IP tsaka yung port niya. Line 8, yung set timeout, nilagay ko lang dito. Ang ibig sabihin nito, pag walang activity yung client, yung magdi-disconnect na tayo. So, ang effect niya nandito, pag nagre-receive tayo, nagtatry tayo mag-receive ng data ron sa network, pag after 5 seconds, wala nagpapadala, magta-timeout ito. Makikita natin later yan. Another way is pwede rin natin i-check kung nagpapadala siya o wala. Pwede tayo mag-exit ng loop.
Now, pag meron siyang na-receive, i-echo lang natin to na itong server na to meron na-receive na ganitong data. And lastly, itong 15, mag-send siya ng response. Send all na hi there. Para yung client naman natin maka-receive. Napunta tayo sa client, halos pareho siya nung server. Ito yung sinasabi ko na kailangan pag pumanika, specific yung IP address, hindi pwedeng zero. Ngayon, ito yung madali at dynamic, flexible solution para makuha niyo yung IP no. Kung local lang ito ha, of course, kung kukonek ka sa ibang machine, kailangan i-type mo rito talaga yung IP address ng machine mo. Pero since local lang tayo, meaning same machine tayo, pwede mo kunin yung IP address by calling yung dalawang method ng socket. Get hostname, ito yung ilalagay niya yung hostname. Yan yung parang halimbawa, my computer. Yung get host by name, ang nare-return naman niya ay IP address. So yung result niyan, papasa natin dito. And then yung port, pareho dapat ito nung TCP server. Set timeout pareho nung kanina, pag wala activity, mag-exit siya. So as soon as makakonect tayo, ito, pag nakakonect na siya, immediately magsisend tayo ng hello sa server. Now, itong while na to is aantayin naman natin yung response ng server. Di ba kanina meron tayo dito response na to, hi there. So, dito natin makukuha yun. Now, mapapansin nyo, dito naglagay ako ng try except. So, ibig sabihin nito, pag nag-time out yan, ito yung set timeout, pag yan nangyari, magbe-break lang tayo sa loop, magiging clean yung exit natin. Wala kayong makikita error. And then, same thing dito, sasabihin lang niya na meron siyang na-receive. So, pag meron natin yan, Python server, tama ko lang muna rito, Python client. So, pag meron ko to, mag-aantay yan. Nilaro natin itong client na yun. Yung server may na-receive na hello, and then si client na-receive na yung response na hello. Na ito yung sinasabi ko, meron tayong try exit, malinis to, walang error. Natin sa server, since wala tayong try exit dito sa pag-get ng data, lumabas itong timeout error. Ito, yung client receive. Yan yung nag-timeout error. Ito yung exception name na gagamitin nyo. So, kaya ito yung ginamit din natin. Pareho sila. Okay? So, yun yung sa TCP. Napunta tayo sa UDP. Ang natin pareho. Then, ang difference lang nito, yung sabi nga natin is connectionless ito. Una, ay yung datagram siya, yung protocol niya. Hindi siya yung stream katulad ng TCP kanina. Yung setup natin, pareho lang yun. Now, pag nagpapadala ka sa UDP, kailangan i-specify mo saang IP at port. Remember, wala itong connection. So, kailangan sabihin natin saan niya ipapadala yung message. Kaya meron tayong tuple na IP and port. And then dito, another difference is gumagamit siya ng receive from. I-receive. Kasi itong receive from, magre-return din yan ng additional data saka address kung saan niya nakuha yung message na galing sa datagram. And then the rest pareho lang dito. Yung server niya, ganun din, nag-bind pero wala itong listen. Kasi nga, wala naman tong connection. Ito, ganun din, meron siyang receive from. Pag gusto mo mag-send ng response, gagamitin mo ulit yung send to. Now, dito mo gagamitin tong address. Kung saan niya nakuha yung message na yun, yung data, yan din yung gagamitin natin para makapag-respond kung sino may nagpadala. So, para ma-testing, tayo kasi nasa ibang folder yan, UDP. Run natin. Kung wala tayong nagawang mali, gumana yan, ayan. Okay, lang. Ito yung basic nung ay Python.
Of course, merong next discussion dito kasi tatanong niya, paano kung multiple clients ang server? So, advanced na yun. Dito muna tayo sa basic. Pag-aralan niyo muna to. Saka natin gagawan yung video yung advance. Ang output pareho lang ng kanina. Wala tayong try catch dito. Dito meron. So, yun. Mag-comment na lang kayo kung meron kayong tanong or meron kayong feedback. Hopefully, maayos yung pagkakadiscuss natin ng socket programming. Again, applicable ito kahit sa ibang programming language. Siguro isa sa mga videos ko ng Visual Basic 6, pwede ko rin i-demonstrate yung concept na to. Thank you. And again, mag-subscribe na lang kayo and click nyo yung bell button. Thank you.